Bilang isang ina, lahat gagawin ko. Maprotektahan lamang ang anak ko. Kahit pa pumatay ako, gagawin ko. Maipagtanggol ko lang ang anak ko. Ako si Eunice, isang dalagang ina. Dummy account ng best friend ko ang ginamit ko dahil sensitibo ang pinangangalagaan kong secret file ng buhay ko. 20 years of age ako nung dapat ikakasal ako. Pero a month before our wedding, umamin ang fiancé ko na may nabuntis siyang babae at kailangan niya itong panagutan. At yun nga, nung imbes na kami ang ikakasal, sila ang nagpakasal. Simula sa araw na yun, isinara ko na ang puso ko para sa susunod pang pag-ibig. Doon nag-umpisa ang paniniwala ko na hindi kailangan ng kasal sa isang tao. Years passed by, naging successful ako sa mga itinayo kong negosyo. Isa ako sa nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking restaurant dito sa probinsya namin. Successful, kayang-kayang bumuhay ng sariling pamilya. Pero paano ako bubuhay ng pamilya kung katulad pa rin ng dati ang paniniwala ko? Opo, simula nang naudlot ang kasal namin ng ex-fiancé ko, hindi na ako ulit umibig pa. Nag-focus sa pagpapayaman at naisip ko na hindi na ako bumabata. Nagkaroon ng gathering ang batch namin nung college. Nagkita-kita kami na mga ka-close ko nung araw na yun. Siyempre, lahat kwentuhan about their families. Hanggang sa nagkayayaan kaming mag-inom sa isa sa mga sikat na bar sa amin. And there, nakilala ko ang isa sa kaibigan ng asawa ng best friend ko. Si Marco. After ng inuman, sumama ako sa kanya. And yes, may nangyari sa amin. One night stand na plano ko na if may mamit akong lalaki, pinaplano ko talagang mabuntis ako para magkaanak ako kahit wala akong asawa. At hindi nga ako nabigo. After a couple of months, nalaman ko na buntis na ako. At dinadala ko na nga ang bunga ng ginawa namin ng gabing yun. And I told myself, this is a blessing. May tagapagmana na ako. And after that night, wala na akong balita kay Marco. Ipinakiusap ko din sa BFF ko na wag niyang sasabihin ang kalagayan ko. At umuo naman siya. Pero ganun pa man, inalagaan kong mabuti ang sarili ko. Kumuha ako ng sariling yaya. At lahat ng pangangailangan ko meron ako. And then, pinanganak ko na nga ang unika iha ko. At pinangalanan kong Jamie. Nakakuha ako ng yaya at napakabait niya, si Yaya Merly. Kaya naman nagkagaanan kami ng loob. At nagtagal siya sa amin. At siya na din ang tumayong yaya at lola ng anak ko. After 2 years, lumalaki na nga ang anak ko. Napakabibo, napakaganda. At kahit minsan ko lang nakita ang ama ng anak ko, I'm very sure na magkahawig sila at hindi maitatanggi yun. Dumating ang araw na magpapabinyag si BFF ng kanyang pangatlong anak. At syempre invited ako. Isinama ko yung anak ko without thinking na maaaring nandun yung lalaking nakabuntis sa akin. At hindi nga ako nagkamali. Hindi maitatangging sa pagkakahawig nila ng kanyang ama. Hindi ko na talaga nalihim pa. Sa unang pagkakataon, nakilala ni Marco ang anak niya sa akin. Nakita ko yung saya sa mga mata niya nang pinayagan ko siyang yakapin ang anak niya sa akin. Hindi naman ako madamot at hindi ko naman iniisip na kapag nalaman niya na nagkaanak kami,
Never ko ipagkakait yun sa kanya. Pero sadya nga yatang wala nang puwang sa puso ko ang pag-aasawa. So nagkaroon nga kami ng setup ni Marco. Tatayo siyang ama ng anak ko pero hindi asawa ko. Pumayag naman siya. Ang mahalaga daw, makita at makasama niya ang anak niya. Mabilis naman siyang nagustuhan ng anak namin. Dumating na din sa point na nailabas niya na yung anak namin. Namamasyal na lang silang dalawa. Inuuwi niya sa kanila at nakikilala ng pamilya niya. At sa maniwala kayo't sa hindi, naiintindihan ng pamilya namin, both sides ang setup namin, na hindi kami mag-asawa pero tatayo kaming magulang ni Jamie. And then lumipas pang taon at sumapit na yung ikalimang kaarawan ni Jamie. At hindi ko makakalimutan ang sinabi ni Jamie, "Mommy, thank you for being a good mother to me. Ikaw lang po sapat na sa akin. Thank you din kasi nakilala ko ang daddy ko. At kahit hindi kayo nagsasama, naiintindihan ko po yun dahil mahal na mahal kita. Ma, wala na akong hinihiling pa. Sapat na sapat at sobra pa sa inaakala ko ang mama ko. The best mother ka para sa akin." Yan ang linya ng anak ko sa speech niya. Sa 5th birthday niya. Sa murang edad ng anak ko, hindi ko akalain na ganun yung maririnig ko mula sa kanya. Napaiyak ako sa saya. Nihakap ko ng mahigpit at paulit-ulit na hinalika ng buong mukha niya. Kaya naman sobrang mahal na mahal ko siya. Saan ka nga naman makakahanap ng anak na gaya niya, di ba? At para sa akin, kompleto na ako. Buo na ako. And then isang araw, Monday, may grand opening ng isa sa branch ng restaurant ko sa bayan. Nagkataon na nagpaalam si Yaya Merly pagkat may sakit daw ang anak niya sa probinsya. Kaya naman wala akong choice kundi tawagan si Marco para siya na muna magbantay sa anak namin. And we decided na doon na lang siya sa bahay magstay. At hintayin ako matapos ng party. 9 p.m. pa lang kakatapos ko i-announce ang pagbubukas ng restaurant. Nakaramdam ako ng kaba sa dibdib. Kaba na may halong kirot. Pag-aalala. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko sa gabing yun. Kaya nag-decide ako magpaalam na sa mga bisita. At kinausap ang assistant ko para siya na ang bahala sa mga ito. Agad-agad ako pumunta sa kotse ko. Napabilis yung pagtakbo ko pauwi ng bahay. Samot-saring emosyon, pero hindi ko alam kung anong pakiramdam ang meron ako sa mga sandaling yun. Nakarating nga ako sa bahay at naaninag ko ang ilaw at nasisiguro kong sa taas ito nagmumula. Isang ilaw na alam ko, kwarto yun ng anak ko. Agad-agad ako pumasok ng bahay at umakyat sa taas para i-check si Jamie. Dahil iba talaga ang pakiramdam ko ng gabing yun. Nagulat ako. Napatanga sa nakita. At sa nakita ko, nararamdaman ko itinutulak ako ng mga paa ko papuntang kusina. Pagkarating ko ng kusina, agad bumugad sa akin ang kutsilyo. Kinuha ko yun. Nagmadali akong pumunta sa itaas. Ganun pa rin hindi alam ni Marco na nakalapit na ako. At hindi ko na napigilan ang sarili ko sa sobrang galit ko. Pinagsasaksak-saksak ko na siya. Oo. Nakapatong ang hayop na yun sa anak ko. Wala akong marinig na iyak na nagmumula sa anak ko.
Lalo akong nag-aalala, kaya itinuloy ko yung pagsaksak ko kay Marco. Napalakas siya ng sigaw, kaya siguro agad nakarescue ang kapitbahay namin. Doon ko lang naibalik ang wisyo ko. At mahinahon naman na kinuha ng kapitbahay namin ang kutsilyo na hawak ko. Agad-agad kong niyapos ng yakap ang anak ko. Pagbukas ng ilaw, tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha ng anak ko. Kitang-kita ko ang hirap niya. Nararamdaman ko ang mga sakit na nararamdaman niya sa mga sandali. Hayop, demonyo, sariling anak minules siya. At galit na galit ako. At sinisisi ko ang sarili ko. Na ako dapat ang nag-aalaga sa anak ko, hindi siya. Napatay ko si Marco. At kusa akong nagbayad sa pamilya niya sa ginawa ko dahil ayokong makulong. Lalo na kailangan ako ng anak ko noong mga panahon yun. At pagkatapos kong ayusin ang lahat, umalis kami ng anak ko sa probinsyang yun. Ipinamanage ko na lang sa pinagkakatiwalaan kong tauhan ng mga restaurants ko. Nag-full-time mom ako. At kaming dalawa lang ng anak ko ang nagsama dito sa Manila. And right now, 7 years old na si Jamie. At kahit anong mangyari, hindi ako nawawalan ng pag-asa na bumalik ang dating bibo, makulit, malambing, at mapagmahal kong anak. Napakalaki ang nagbago. Regular ang check-up niya sa specialist na tumitingin sa kanya. Nakakausap naman siya ng maayos, pero madalas pa rin lumuluha. And yes, nagkaroon ng trauma ang anak ko. Unti-unti, bumabalik ang dating siya. Pero hindi pa rin maiiwasan na makita ko siyang lumuluha. Ang sabi ng doktor niya, kaya tumagal ang pagiging tulala ng anak ko, ay dahil siguro nga sa nangyari. Plus, sa harap pa mismo ng anak ko, nakita niya kung paano ko patayin ng ama niya. Madalas, sinisisi ko pa rin ang sarili ko sa nangyari. Pero anong magagawa ko? Nilamok na hindi ko pinadadapuan sa anak ko. Tapos makikita ko, binababoy siya ng sarili niyang ama. Pero hindi ako pwedeng panghinaan ng loob. Kailangan ako ng anak ko. At ako naman dito, hinihintay ko ang pagbabalik niya. Gusto ko na kapag magaling na ang anak ko, ako ang una niyang makita at mabungaran niya ako. At ako pa rin ang kahit kailan na hindi mangiiwan sa kanya. Lagi po kaming nakikinig ng programa niyo. At pati anak ko, nasasanay na din makinig. Kaya gusto ko pong kunin ang pagkakataong ito na sabihin sa buong mundo na mahal ko ang anak ko. Mahal na mahal kita, Jamie ko. Wala akong hinangad kundi ang magbalik ang dating ikaw. Hinding-hindi kita susukuan, anak. Hinding-hindi. A mother's love is unconditional. Habang may buhay, ang pag-ibig ko iaalay. Linyahan yan ng mga nanay sa kanilang mga anak.
And there are times na yung mga anak, pinapasakit nila yung loob ng magulang nila. Ganun pa man, kahit pinapasama natin yung loob ng mga magulang, especially mothers. Talakan man nila tayo, kahit ano man yung gawin nila sa atin, paluin man tayo, kuritin sa singit, hanggang sa magdugo yung singit. Nandun pa rin yung pagmamahal. Magalit man sa atin, at the end of the day, nandun pa rin yung pagmamahal. At lahat ng mga nanay walang gugustuhin. Walang sino mang nanay na may gusto na mapahamak yung mga anak nila.